how to dominate any man's mind with this one trick. Yes. Yon, what's up? Kamusta mga utol? So, kamusta po yung New Year ninyo? No, nagkaroon ba ng putukan? Well, tignan na lang natin for how many months, no? Baka biglang magbubunga. So, but anyway, no, sana'y naging masagana at saka sana'y naging masaya, no? At saka matagumpay yung Pasko at saka New Year ninyo. And yung wish ko lang din syempre sa mga naghihirap dyan at saka sa mga nagluluksa, sana ngayong 2026 ay magiging okay at saka magiging happy na kayo together with your loved ones. No, and sa mga sawi man dyan, sana makatagpo na kayo ng karapat-dapat na para din sa inyo. Okay? So, balik tayo ngayon sa ating topic. How to dominate any man's mind with this one trick. No? Paano natin sila magawang ma-obsess sa inyo. So, bilang isang lalaki na rin mga utol kasi, meron din actually technique, no? Na kailangan mong gawin dyan. Na kung napapansin ninyo sa ibang mga kababaihan, bakit nga ba nagkakandara pa or parang nagiging asong ulol yung mga partner nila na lalaki sa kanila? Ano ba yung meron sa mga babaeng yun? So yun ang pag-uusapan natin. Kasi actually, ito, sa mga ganong klaseng babae, ay meron po silang something na alam nila yung male nature. Na, kumbaga pa yung frame or masculine frame ng isang lalaki. Kumbaga pa, yung isang nature or bawat kinikilos or galaw ay kinikilala muna nila. Kung ano ba yung kahinaan ng lalaki, kung ano ba yung kagustuhan ng isang lalaki. No, kung saan ba talaga nagkakandara pa din yung isang lalaki. Kaya yun po ang sikreto utol. So ngayon, Kuya Kiko, diretsahin na natin. Ano nga ba ang dapat nating gagawin sa isang trick lamang? So yun na nga, kailangan mo munang kilalanin yung frame ng lalaki. Kailangan mo munang kilalanin or alamin yung kinikilos or bawat galaw ng isang lalaki. Like I said, na dapat ay alam mo yung kahinaan ng lalaki. So ano nga ba yung kahinaan ng lalaki? So yun, ito na nga, as lalaki na rin mga utol. Kami kasi ng mga lalaki, didiretsahin ko na kayo. Nawawalan po kami ng pake sa babae kapag masyado kang available. Masyado kang clingy, masyado kang needy, and masyado ka nang nangangailangan at saka pinipresenta mo yung presensya mo palagi sa akin as lalaki. Yes. Diyan po kami mawawalan ng gana sa isang babae. Diyan ka po mae-echapwera. No, diyan ka po mas lalong babalewalain ng lalaki. Na instead na ikaw ito yung dominante is mas lalo kang ma-under at saka mas lalo ka talagang parang baliwala lang sa pagdating sa lalaki. So gusto mo ba yun? Siyempre Kuya Kiko, hindi. Well, kasi ito mga utol, yung isa lang din kasi na problema sa mga kababaihan ay nagkakaroon kasi kayo ng takot. Which is given emotionally, kayo po talaga ay madali lang matakot. Compare sa aming mga lalaki. No? Hindi kasi puro puso yung gamit namin eh. Ito po lagi ang nangingibabaw. Unlike na lang sa mga simp na lalaki dyan na nagkakandara pa or nagiging asong ulo din talaga sa mga kababaihan. At kung titignan natin is parang hindi naman ganoon ka worth it na habulin yung babae or yung mga ganitong klaseng babae. Pero may trick din kasi po dyan eh. Kaya kung bakit nagkakanda asong ulol yung isang lalaki or bakit kahit sabihin pa natin na gusto niyang magiging alpha but dating ay yun na nga, nagiging simp pa din. Nagiging sunod-sunuran, no? Nagiging asong tuta. So, but, yun na nga, ang kailangan lang naman kasi utol, nabanggit ko na kanina, is, once kasi na alam lang natin or alam nyo lang yung kahinaan ng lalaki, kailangan mo itong ibigay sa kanya. Na, kailangan mo lang din talagang tignan kung ano ba talaga ang mga pangangailangan ng lalaki at saka saan kami humihina. So like I said kanina, mas lalo ka pong mae-echopera kapag masyado kang available. So simple as, ang one trick lang natin is stop being too much available. Ibig sabihin utol, huwag kang masyadong available sa partner mo. Huwag mo masyadong ibalandra yung sarili mo. Huwag kang masyadong
mag-feed or magsusubo ng balita galing din sa'yo or tungkol sa'yo. Kailangan ay magiging mysterious ka. Gusto mo bang ma-obsess yung isang lalaki? Yun ang pinaka-importante sa lahat-lahat. Kailangan ay magpaka-mysterious ka. Yung tipong ang lalaki mismo ang maghahalongkat ng balita tungkol sa'yo. Kung ano yung meron sa'yo. Yung tipong siya talaga ito yung magkakaroon ng something na mang-iinit or parang mamimiss ka niya kumbaga pa magkakaroon siya ng kakulangan na parang kulang ka kasi hindi mo finifeed lahat-lahat Diba? Unlike sa nandiyan ka, binabalandra mo, ikaw pa nga ito palaging nangangailangan sa kanya. Pinapakita mo palagi na ganito ka-importante yung relationship ninyo, na parang always na lang yung pag-uusapan yung about sa inyo. Wala. Pera ka na lalaki. So, mas lalo pong ma-obsess yung isang lalaki, kahit sabihin pa natin na mataas yung value ng lalaking ito. Ito po yung sekreto kasi ng ibang babae kung bakit nagkakanda asong ulol yung ibang lalaki dyan. Sa pamamagitan lamang ng pagbawas ng kanilang availability. Yes. So yun lang po, bawasan mo lang utol. Huwag kang masyadong magkwento, huwag kang masyadong daring or nagiging pabebe dyan. Kasi hahanap-hanapin po yan ng lalaki. Magtataka po yan, uy teka lang, noon ay hindi naman siya ganito, dati ay hindi naman siya ganito. Bakit ngayon parang there is something na nagbago sa babaeng ito? Yes. So, ang mangyayari ngayon ay hahanap-hanapin niya po yun. And, syempre, nabanggit ko rin kanina, kailangan mo munang tanggalin ang takot. Kasi once na nangingibabaw yung takot sa puso mo, wala, hindi mo magagawa ito. Hindi mo mapapa-obsess yung isang lalaki sa'yo. So yun lang po ang tanging sikreto utol. Okay? Nakuha? So yun lang po mga utol. Sana nakatulong yung video na ito. And then, maraming salamat. At saka sa mga nais ako makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Magkita-kita tayo doon and magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.